Magandang gabi mga kaibigan at mga kapatid. Para wala ko yan ng tao. Magandang gabi po. Okay, magpasalamat tayo ng Panginoon sapagkat tayo po ay narito upang muli po natin mapagkalanan ng mga bagay na itinalaman po sa pagbabago ng buhay. Alam ko naman po mga kapatid na isa sa mga pilihin natin ay tayo po magkaroon ng tawag na pagbabago sa ating buhay. Ito po yan, di ba? Sa Channel 5, magkakaroon ng tawag na extreme home takeover ba yan? Yung talagang gustong baguhin yung bahay sa pagkikuma at pagbabago. Meron naman tinatawag na takeover sa katawan. No? Pag hindi matawag ang ilong mo, maya-maya katawag, no takeover. Kasi gusto ng pagbabago. Pero yung tawag na yung pagbabago, mga kapatid, mga kaibigan. Sapagkat itong pag-aaral natin sa dalawang mundo ito, ito ay parang ng Diyos para ang bawat na sa atin ay mabago ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pagtawid ko ng ulan na kangkuhanan ng mga ang ating kapagligtas. Ano po? So, haling salamat sa mga awitin na ilang binigay. Makakasama po pa natin si Hani ng ilang mga gabi dito at sarili ko po kanyang mga awitin para sa ating Panginoon. Okay? So, ang ating pag-aaral na po ngayon, kagabi, ang ating discuss pala ay yung tao na pinagpiliwan ng buong mundo. Sino yun? Jesus. At nakilala na natin si Jesus na natin ng pagkakas. Kung tinignan natin ang namatay ng Panginoon, ang gusto yung mga kapatid, mga kaibigan, ay maggusto ng pagligtas namin siya. Kaya kung magtutuyo, hindi tayo. Kundi yung Panginoon, dahil open ang kanyang kamay. At sasabi niya, anak, lumapit ka. Kapag kakaroon mo lumapit ka sa akin, kakasama ang buhay na walang hanggan. Pero problema, mga kaibigan, sino po problema? Ayun. Kung bakit hindi tayo makalapit sa Panginoon sa pagkat masyadong mabigat ang nalagalangin natin sa pagkakitan. Na parang ayaw natin bitiwan sapagkat ang mga bagay sa pagkakitan minsan na ito. Masarap at masaya. Pero kinakailangan sa sakripisyo para sa Panginoon. Ngayon ang ating pag-aaralan na ito. Ang aklas na nagpapakilala kung sino ka. May kwento ito ng aklas. Sino mo sino bang sarili niyo mga kapatid, mga kaibigan? Sino mo nagsasabi na kilala mo sila ka ng sarili? Hala, may identify din tayo ngayon, mga kapatid. Hindi niyo mo kilala mga sarili niyo? Kilala, ako kilala ko, pangalan ko yun ako po ay lang ng likod ng bulan. Sino ako sa aking sarili. Pero ano mo sinig sabihin mga kapatid ko ng aklas na kapakilala sa inyo ka? Mamaya kung titingnan natin yung mga bagay nito. Ano po? Okay na? Sige lang, okay na. Hindi mo lang. Okay lang. Sige. Okay na. Ayan. Kasi may hindi niyo mga nono. Okay. So, sa mapapansin natin, itong aklas na ito ay napakahalaga, ito pala ay nagpapakilala kung sino ka. So kung ito nagpapakilala kung sino ka, sino ang gustong magkaroon ng aklas na ito? Sino pong gustong magkaroon ng itong aklas? Of course, ang bawat isa atin, di ba? Ay gustong magkaroon ng ganitong aklas. Meron po isang lalaki, ang pangalan niyo po ay Daniel. Meron siyang tanong sa kanyang puso. Sabi niya, saan ba ako galing? Ako ba yung gamit ng single cell organism na nag-form sa isang basta isang organismo na nag-transform sa isang parang isda na nagkaroon ng paraan na lakad sa lupa at umakit ang puno at nag-iit.
Doon kaya ako galing? Kung sabi, ako kaya bilang tao, nagdaan ng bunggoy. No? Sumali ka ng kaibigan sa akin, saan kaya ako ang galing? Alam niyo ba kung saan kayo galing, mga kaibigan? O mga bata lang yung saan kayo galing? O, hindi pa naman nila alam kung saan sila galing. No? Ngayon, meron ko siyang tanong, sino ang lumalang sa aking mga magulang? No, yun ay yung matagal ng mga tao. Galing, paano na mga sandabutan, paano na sila tawag sandabutan, at paano ko malalaman na meron ka talagang Diyos? Dumating na po ba kayo sa mundo ng kaibigan ng tanong kayo, meron ka talagang Diyos? Sino na po nagtanong sa inyo niya? Ay, mabuti naman. Wala. Pero ikaw ang niwala. Sa mga matibari, nagkaroon kayo ng kaisipan at nagtanong, meron ka talagang Diyos? At paano siya nag-exist? Meron bang wala sa kanya? Di ba yung mga katanungan na minsan ay napakahirap sagutin? Okay? Pero kapag sinisa sa tingin ko ng aklat na ito, no? Hindi siya nagpapakilala tungkol ko sa atin. At ang aklat na ito, mga kapatid ko, na siyang natagutan sa lahat ng katanungan ng mga tao ay walang iba po ang banal na kasulatan. Okay? Ang banal na kasulatan. Kaya kami mga kaibigan, maaaring natanongin nyo, meron ba mga sikretong bagay na malaman tayo sa banal na kasulatan? Maaaring ba yung malaman natin sa gabi ito? Maaaring natin malaman mga kapatid, mga kaibigan. Kaya mahalaga na tayo po ay namumuhay sa banal na kasulatan ng ating Panginoon na ang tawag sa atin po ay nalalaman po ang kasulatan ng ating Panginoon. Reason tayo po natin mga kapatid. Upang malaman natin kung paano nagsimula ang sanlibutan at kung ano kapaliwanagan dito, meron isang aklat at tawag ng kasulatan na siyang sasagot po ng mga kapatid. Ito na po tanong na pwede natin pag-regular ito. Paano natin malalaman na ang Biblia ay salita ng Diyos? Kasi maraming tao na nagsasabi, paano salitain ng Diyos samantala ng sila? Kaya na po, ay tao. Papaano ang salita ng Diyos ay maging salita kaya sila naman ay tao? May ibang mangyari yun? So ngayon, alamin natin mga kapatid sa pamamagitan ng salita ng Diyos kung papaano itong salita ng pagkakakulatan ay naging salita ng ating Panginoon. Ano po? Ito po mga kapatid ng salata. Ikalawang Timoteo 3:6-7 sabi, kinasiya ng Diyos ang bawat kasulatan, ang mga ito ang napapakinabangan sa pagtuturo, sa paggawain, sa pagtutuwid, sa pagsusanay, sa kasiran. Ito ay upang ang tao ng Diyos ay magigganap na nangyahandang lupon sa mga mabubuting gawa. Sa verse 16, nakikita natin mga kaibigan, sabi nito, at kinasihan ng Diyos ang bawat kasulatan. At ang kasulatan ay tinutukoy dito ay ibang banal na kasulatan. Okay? Sa English ay God's will. O sinabing God's will, parang ito yung kakulagin ng Diyos sa inyo. Okay? Parang ito kanyang hilinga sa inyo. Ito yung dalawin pag-itinlain sa piling ng Diyos sa inyo. Okay? Ibig sabihin, lahat ng aklat na kanya sinabi ng apostol, ito lahat ay inspired ng ating Panginoon sapagkat ito po ay nagaling sa kanya. So, bawat kasulatan ng apostol na nandito sa banal na kasulatan ay kinasihan po ng ating Panginoon. Tandaan natin, ang Bible po ay hindi naman aklat. Ito po ay composed of how many books? 66. No? 39 sa Old Testament at 27 sa New Testament. At ito ay sinulat ng 40 plus ng mga author sa loob ng 1,500 years. 1,500 years ng 44 mahigit ng mga author bago nakakit ang banal na kasulatan. Kaya sa panahon ng ito, ang hawak pa naman ng kasulatan noon ay ang Old Testament. Pero ang tawag nila ay banal na kasulatan. Samantala ngayon, bakit maraming tao ang sabi, hindi na mahalaga ang Old Testament. Samantala si Kristo, bagong tipan, ang ginagamit niya banal na kasulatan ay ang luma tipan.
Madalas niya binabasa ay tungkol kay Isaiah, tungkol sa kanyang mga hula, predisyon, tungkol sa Isaiah na darating. So, pinapakita rito mga kapatid, mga kaibigan, itong mga kapatid ito na hawak natin, ito po ay sinabihan ng ating Panginoon. From Genesis to Revelation, yan po ay salita ng ating Panginoon. Okay? Ano pa po? Sa Jeremiah 36 verse 2. Ano sabi nito? At nangyari, nang ika-4 ng taon ni Joachim, na anak ni Josiah, sa hari ng Juda, na ang salitang ito ay dumating kay Jeremiah mula sa Panginoon na nagsasabi. Kanina nanggaling ang salita? Sa Panginoon. Kay Jeremiah ba sa Panginoon? Sa Panginoon, sabi ba? Na ang salitang ito ay dumating kay Jeremiah mula sa Panginoon. At ito ang sabi ng Diyos. Kumuha ka ng malubot at isulatan at iyong isulat doon lahat ng salita na aking salita sa inyo laban sa Israel. Ngayon mga kapatid, hindi ibig sabihin na pati pagtaon tumula, isalita ko na yun. Halimbawa, ganito, meron ng Religion, halimbawa, siya na akong secretary. Religion, pakisulat na, ilagay mo dyan, I love you. At ipadala mo doon sa crush ko. Halimbawa. Ang tanong, kanino sa Isaiah? Religion sa akin. Ha? Sa akin! Pero sino nagsulat? Si Rachel, ibig sabihin mga kapatid, ang tao ay ginamit ng Panginoon na kasangkapan o yung tinatawag ng mga penman para isulat ang ano po ang salita ng ating Panginoon. At ito'y naisulat sa iba't ibang paraan ayon na rin sa kung paano ihayag ng tao ang kanyang damdamin tungkol sa salita ng ating Panginoon. Halimbawa, si Solomon. Si Solomon po ay magaling na ano. Magaling na rin. Tama po. Magaling. Tama yun. Pero meron siya talento. Siyang magaling na ano. Parang sa iba lang. Magaling siya. Yung pagbubuwa ng mga tula. No? Kaya kung titingnan natin ang Song of Solomon, kala mo lahat ang tula. Magiging. Kaya kung titingnan niyo mga kapatid, yung salita na sinanggap nila sa Panginoon, yung express nila ito sa pamamagitan ng ano? Point. Okay, si Moses ay nag-aral sa University of Egypt. Ibig sabihin, si Moses ay isang historian. Paano niya isinulat ang unang apat na aklat ng Old Testament? Narrative. Sapagkat medyo politically inspired si Moses at nais niya na itinutulak sa paraan na maintindihan ng tao. So, paano ba rin nakadepende kung paano i-express ng tao yung salita ng Panginoon? Okay? Andiyan si Paul. Si Paul ang kanyang gift ay pastoral ministry. Kaya kung titingnan niyo yung mga salita na binigay sa kanya ng Panginoon, kung itignan niya yung sinulat, parang ano? Parang payo saan? Sa iglesia, sa pagkatanggap dami ni Pablo ay isang pastor. So mga kapatid, nakita natin, ang salita ay galing sa Panginoon, pero ang ginamit naman nila ay sino? Ang mga tao. Hindi magbabasa natin mga kapatid ang tungkol dyan. Okay. Ito po ay sundalo after the World War II ended. Siya po ay naglalakad doon sa isang lugar sa Papua New Guinea. At sa kanyang paglalakad, nakakita siya ng isang matanda. Ayan. Ganyan ang itsura ng mga taga-Papua. Okay? Ang maniwala, yan talaga. Ang sinasya sa Google. Okay, nakalagay. Papua New Guinea, Polska. O yan ang tumapa. Ayan nga. Saka may kaklase ako sa taga-Papua New Guinea, okay, college. Halos nakamukha sila. Ganyan. So, ang mga Papuan before mga kapatid, bago sila mag-civilize, sila yung mga cannibal. Okay, nangangarap sila, kumakain sila ng tao. Okay? So, habang naglalakad ng tao, pag nakita niya itong matanda na ito, sa labas ng kanyang bahay, at may pinabasa. At narinig niya, narinig niya itong sundalo na binabasa
nung matandang ito ay yung banal na kasulapan. Sabi niya, alam mo, matanda, sabi niya, sa aming bansa, hindi na kailangan yan. Hindi na nga binabasa yan eh. No? Bakit binabasa yan? Wala kang nung matututunan yan. Nagsalita yung matanda, sabi niya, alam mo, pinata, nung ako'y kabataan katulad mo, ako'y kumakain ng mga tao, lalo na yung kasing puputin mo. Pero ngayon hindi na, sapagkat ako ay binago ng aklat na ito. Tingnan niyo mga kapatid, ang salita ng Diyos, hindi lang siya salita ng nagat ng Diyos, kaya niyang magbago ng buhay ng tao. Kaya niyang pag-uli mga kapatid ang buhay ng tao. Ito pang story. Takeshi, sino na yun? O siya Wednesday, kaya mag-Wednesday yun. Takeshi is yung Japanese. Okay? Siya po ay isang sikat na criminal ng Japan. At ang kanyang hatol ay kamatayan. Hindi na siya nagsapat sapagkat ang kulungan sa kanya ay parang pasyalo na lang. Sabihin, pabalik-balik na lang siya. Kasi nang muli niyang pagkakulong, ang sinintensya sa kanya ay kamatayan sapagkat siya niyang kamatay ng isang babae. Sa madaling sabi, itinulong siya at tagalan siya ng sistensya. Okay? Habang siya nakasakulungan ay may dumating na isang missionary na ang kanyang pangalan ay si Mrs. McDonald. Walang kinalaman nito yung McDonald na fast food ha. At ang pangalan niya ay si Mrs. McDonald. Si Mrs. McDonald ay naman siya doon sa kulungan. At may iyapan sa kanyang aklat. New Testament Bible. Yung nakakita ng New Testament Bible. Di ba may maliit doon, may malaki, pero New Testament ka. Ibinigay niya kay Takeshi. Ngayon, nung nakita ni Takeshi, ang ginawa niya, pinago niya yung Bible. Sabi niya, anong gagawin ko dyan? So, pinago niya. At mali si Mrs. McDonald na pinaglayan niya itong tao ito. Sapagkat siya ay nagsakulungan, dumating sa oras na siya naiiw. Kapag ang tao ay mainit, lagi kanya gagawin para hindi siya mainit. Kaya ginawa niya para hindi siya mainit, kinuha niya yung Bible. At ang kanyang binuksan para may pako na tumusok sa kanyang bibig. Nung nabasa niya, nung nabasa niya mga kapatid, sabi ng ating Panginoon, forgive them, for they do not know what they are doing. Patawarin sila Ama sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Nung nabasa niya sa Takeshi, mga kapatid, parang may pako na naalis sa kanyang puso at sinasabi niya, Panginoon, may pag-asa pa pala ako. May pag-asa pa pala ako, sabi niya. Kaya nangyari mga kapatid, sinabi niya ang buong kasulatan. Hindi siya nakontento, nagiging pa siya ng Bible sa Old Testament para kumpleto niya ang buong Bible. Sa madaling sabi, nagkaroon ng pagbabago sa kanyang buhay, at sinabi niya, mas mabuting ako sa kulungan, na kilala ko ang Diyos, kaya sabi niya sa labas, na wala akong Panginoon. Mas maigi ako niya sa kulungan, na may pag-asa ng buhay ng malungan, kahit sinandun ako sa labas, na may patungo sa kamatayan. Kung nabasa niya mga kapatid, nagkaroon ng transformation sa kanyang buhay. Pero, hindi naman nagbakas sa sanlibutan, di ba nga, salita ng ating, hindi, mababali. So, saan? Ng ating pamahalaan, kapag yan ay isip ko, hindi ka lang yan mababali. Sabihin, na sentensya ng kamatayan, siya po ay dapat mamatay. Dumating yung kanyang oras para po siya ay patayin. Okay? So, dinala niya siya sa fire at patulan ng unang siya ng fire at buwan. Pinumpan siya ng doktor. Siguro natin siya, ano bang kalagayan ng tao ko bago siya malilit. Nung chinek niya yung kalulugan ni Takeshi, yung kanyang pagkakama ng kapatid, walang nakitang kaba kay Takeshi. At nakita niya doon sa yung sa countenance ni Takeshi na parang meron siyang pag-asa. Sabi ng doktor, ano bang meron ka ngayon? Bakit hindi ka ba nakatakot na batay? Sabi niya, tatanggapin ko ang karusahan sa tibukan. Pero alam ko, pagkatapos nito, ay may nag-aambalik sa akin na buhay
nawala na. Tingnan niyo mga kapatid, kung gaano ang banal na kasulatan ay kaya magpabago ng buhay ng tao. Yung nga lang mga kapatid, kung bakit naman hindi nababago ang buhay natin, sapagkat kailanman ay hindi natin nabibigyan ng pansin ang salita ng ating Panginoon. Mas naging priority natin ang mga kahit book, ang mga history book, ang mga science book, instead na unahin natin ang salita ng ating Panginoon. Pero unahin natin sa ating buhay mga kapatid sa Panginoon, kasi kayo, unti-unti, babaguhin kayo ng Panginoon sa paniligay. Babaguhin kayo ng Panginoon na magkaroon ng bagong pagkatao, bagong buhay, para kalimutan ng luma natin pagkatao, luma natin buhay. Mga kapatid, meron sabi ko natin chapter 24 verse 35. Pinipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga salita ay mananatili magpakailanman. Ang salita ng Diyos ay magpakailanman mga kapatid. Kahit ano naman nyo, yan ay mananatili. Alam niyo may mga tao kagaya ni nalimutan ko pa ang tao ito. Isang Frances, sabi niya, in 50 years, I will have this book in the mortgage. Pero mga kapatid, nasaan yung book? Nasaan yung Bible? Nasa mortgage ba? Asa? Hawak mo nga. Diba? Mali ang kanyang definisyon, mawala ng mga kasulatan. Tunay na ang sinasabi ng mga kasulatan na itama ng salita ng Diyos ay nagpawala ng dyan. Magkulang sa liputan, matulong sa mo, pag-iyong kulang, ngunit ang aking mga salita sa akin ng Diyos, ito'y magpakailangan. Si Voltaire, isang intellectual, itong sabi niya, in 100 years, the Bible will be outmoded and forgotten book to be found in the museum. Pag pumunta ka sa museum, pinagsa ba yung Bible doon? Siguro yung mga modern fanatical o yung Dead Sea Scrolls, hindi ba yun? Pero yung ganitong Bible, nakita niyo ba sa museum? Wala! Nasa National Bookstore. Okay, may mga Bibles doon. Nasaan? Sa church. Tama ba sa Voltaire? Ako ba natin yun? Kung walang pala kasulatan? Hindi. Kapag sinasabi naman ng kasulatan, patulong na mo, walang tapo lang ka, kung ang aking salita ay ba? Magkailanman. Kung ang salita nyo ay magkailanman, yan ay ating mamahalin. At kung yan ay ating tatagpiliin mga kapatid, buhay na walang hanggan at ibigay sa atin ang aklat na yakpa na ipakilala tayo sa pagbigay ng iba ang ating Panginoon. Ngayon mga kapatid, kung tayo sa Isaiah chapter 40, verse 8, ang damoy ang itiyo, ang bulaklak ay nalalanta, ngunit ang salita ng Diyos ay mamamalagi magpakailanman. Yan ang salita ng ating Panginoon. Ngayon mga kaibigan, ano dapat natin gawin para itong salita ng Diyos? Ano dapat natin gawin? Ngayon nalaman na natin ang salita ng Diyos ay nagpapabago ng buhay. Ng salita ng Diyos ay magpakailanman. Kung baga ito yung kulat ng Diyos sa inyo mga kapatid, ito yung hininga sa loob ng Panginoon sa bawat sa atin, kung paano niya na-express ang kanyang pag-ibig sa inyo. Para sa binata na naghahanap ng kanyang pag-ibig sa kanyang iniinom. Kung hindi pa kung sa mga text, alam ko sa mga magulang natin nakapagod ko yung mga laptop. Diba? Ay, diba? Nanay-ibig ka ba ang sunod? Hindi, ano ba? Letter, diba? Ito po ako ay paano sa bahay. Yung kwarto ko, sa yung kwarto ng mga ko, magkakapaglang. Ito ko yung pintuan. Pag sila nakita ko yung mama ko, dahil na binabasa sulat. Siguro mga hindi makapal na. Tapos, hindi ako naglakad. Gusto kong malaman kung ano yun. Hindi niya, naglalagay wala ako ng ulo na niya. Nakikipasa na rin. At yung kanyang binabasa mga sulat, ay yung sulat ni Papa, yung panahon sa ng Biblia ba. At nakita ko ako pinabasa niya yun, parang bumabalik yung nakaraan. No? Nakita ko nag-roast siya. Bahal na yun lang ulit. Okay? At sabi ko, ma, dito ako! Nagulat siya. Nagulat siya. Nabasa mo ba ako po na? Nabasa ko. Ganun pa ako nito. Sabi ko. So, napakagandang malaman sa liwain kung ano yung damdamin ng isang tao parte. At napakagandang malaman mga kapatid ng damdamin ng Diyos parte. Kung bakit hindi namin nararamdaman ang damdamin ng Diyos ay sapagkat hindi natin inaalam sa pamamagitan ng kanyang salita. Kung gusto
natin pala mga kapatid, ang dami ng Diyos para sa inyo. Ito ang dito kanyang mga salita. Ito ang love letter ng Diyos mga kapatid. Ang tanong paano natin makikitunguhan ang salita ng Diyos. Itong dami mga kapatid sa gawa, 17:11. Ngayon, dahil naging marangal ang mga ito ay mga taga-Thessalonica, sapagkat tinasyan ng salita ng buong pag-isipan at siniyakan araw-araw ang mga kasalanan kung tunay na ito, ang tunay na ang mabagay na ito. So, paano sa ating pakikitunguhan ang salita ng Diyos mga kapatid, sapagkat nalalaman natin ito yung salita ng ating Panginoon, pag-aralan may susumikap. Pag sinabing pag-aralan may susumikap, hindi lang basta pinasa lang yung Bible, but yan mismo ng beginning God created the heavens and the earth. Tulog siya. Okay? Yung mga ganun, sinabi mo, practicalize ng Bible. Sabi sa ganda ng instrument, babasa nila ako ng Bible. Yung pinasa na ilang token, isa sa mukha ng Bible. Hindi rin yung tinatawag na pag-aaral ng may pagsusumikap. Yung tinatawag na ano, nagbabasa pa ang booking. Pero sabi ito mga kapatid, kaya natin mga Berean na pinag-aaralan nila ang mga nakasulatan na may pag-sisikap. Talaga may pag-sisyaga, sinisiyasap. O sinasabi sinisiyasap, search. Ang search ay iba sa itin. Di ba? Ang hindi mga kapatid, nagbabasa, minsan wala naman tayo unawaan. Pero ang search yung mga kapatid, using. No? Talagang inaalam mo kung ano magsalita ng Diyos nito para sa iyo. Inaalam mo kung ano malawag ng Diyos kung ano magsalita ng sinasabi sa banal na kasilatan. So, pag-aaralan mo pag hindi ka magsalita ng Diyos. Ano ba? John chapter 5 verse 9. Saligpitin ninyo mga kapatid sa pag-aligin ninyo na sa mga yawan ng ilaw ay may walang at ang mga ito ay sila ng bato o kulapit. Ang salita ng Diyos ay ipapakilala ng pulis. Okay? Ano yung sabihin na mga kapatid? Ang gusto ng Panginoon, binabasa natin mga kasulatan, hindi para sa kasulatan, kundi para makilala natin ang ating tagapagligtas. Ang gagawin natin para mangyari yun? Paligigin, araw-araw ang salita ng ating Panginoon. No? Paligigin natin ang salita ng Diyos araw-araw. Sabi ni Job, mas pinahalagan ko ang salita ng Panginoon kaysa sa akin ng araw-araw na pagkain. Sabi ni Job, mas mahal ko sa kanyang salita ng Diyos kaysa sa kanyang mga araw-araw na pagkain. Kaya nila hindi kayo kain. Magbasa natin ng Bible. Hindi rin ganun nga pala. Ibig sabihin nun, kung paano pinahalagan ng Diyos ang pagkain, mas hindi niya pinahalagan ang salita ng ating Panginoon. So, pag-aaral, pag-panasig mga kapatid, ikalawa ko ito, sa 13. Kaya nga, pagkain na ng pag-aaral, hindi sa pamamagitan ng kalunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng Espiritu. Ang ikinapaniwalag namin ay mga kaguduhan ng Espiritual para sa mga pinapanahan ng Espiritu. Mga kapatid, kapag pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos, unang gagawin natin ay imbitahan natin ang banal na Espiritu upang ipaintindi sa atin ang mga bagay na espiritual na nasa mga nakasilatan. Tatanungin ko po kayo mga kaibigan, dumating na po ba kayo sa punto na binasa niya ang mga nakasilatan pero wala kayo intindihan? Dumating na po ba kayo sa punto ng pagbabasa? Binasa niyo yung Bible, pero bakit wala kayo intindihan? Sapagkat kailanman hindi natin hindi ang patnubay ng banal na Espiritu. Sapagkat sinasabi, spiritually things are spiritually discerned. Paano mo maundawa ng spiritual na bagay kung ang ating isipan ang nakakasiyan doon ay ang FM Southmore? O kaya yung palabas na Avenger. Pinabasa yung Bible yung kay Philippines, pero may isip si Captain America, si Hello? Paano mo yung Bible sa mga kabataan? Dapat, kapag ginagawa din tayo ng Diyos, unang gagawin, Lord, give me the Holy Spirit to help me understand the Word of God. Kapag mangyari ng mga kapatid, ipapaunawa sa inyo ba ng Espiritu ang salita ng ating Panginoon. Ano magagawa ng banal na kasilatan ng mga kapatid ng mga tao? Ano magagawa nito sa ating mga kapatid? Tawag na natin tayo ng Habit 5. Ito sabi, ang salita ko ay luwag sa aking mga paa at liwanag sa aking lugar. Ito ay nagbibigay ng liwanag sa buhay ng tao. Tension ko yung aking kahit. Hindi kayo magpulong dyan.
Okay? Ito'y nagbibigay ng liwanag sa buhay ng tao. Tandaan natin mga kapatid, ang sanlibutan ay madilim dahil sa kasalanan. No? Natin na madilim ang kapatid. Pero symbolically, ang sanlibutan ay sobrang dilim. Dahil saan? Sa kasalanan at kinakailangan natin ng isang liwanag para malakaan natin ang landas patungo kay Kristo. At ang ilawan na yan ay walang iba, kundi ano? Ang salita ng ating Panginoon. Noong 1991, yata yung mundo ang mga pinatubo. 12 noon, sa Bataan, pagbutok ng pinatubo, biglang dumili ang mga kalisiran. 12 noon, parang 12 midnight. So, nung time na yun, tulog po ako. Pagbilang ko, wala akong makita. Umiyak ako. Kasi elementary pa po ako nung okay lang umiyak. So, umiyak ko na, parang na kayo, parang na kayo. Nilagay na sa akin, ginawa na kami ko ako. Yung paliwala ko lang sa kami ko na. Tapos may flashlight siya, pero yung flashlight, hindi pa ako sa malayo. Yun ang first time ko na makaranas ang matinding kadiliman. Na maging yung mga kandila natin ng panahon ng pumutok yung pinatubo mga kapatid na isinitado ng liwanag. Hindi niya kaya ng liwanag doon sa bahay. Kundi halos nakabilog lang doon sa paligid niya. Sobrang tingin mga kapatid. Ang hirap, kahit na ilaw ang kami, nabubungbuka, nagadapa ka. Ganyan mga kapatid tayo sa libutan. Dahil sobrang tingin ng kasalanan, yung sa libutan, dahil sa kasalanan, maraming nagagawa sa ating sa pagkakasala. Kaya natin pinakailangan ng kapatid isang liwanag, ang liwanag ng banal na kasulatan para tayo makalakad sa katwiran ng ating Panginoon. Tawid tayo ng banal natin sapagkat kami kayo nila, hindi sa pagmamagitan ng kapanganakan, may kamatayan sa pita ng buhay at pinagbabago sa isang Diyos. Ibig sabihin, ang salita ng Panginoon dito ang Kristo ay isang instrumento para sa ito, spiritual na kapanganakan na tayo ay pangalan ulit spiritually. Hindi yung sinasabi ng pagbabago natin ng makasalanan patungo sa isang taong spiritual dahil sa ating Panginoon. At yan po ay magagawa ng salita ng Diyos sa bawat isa sa atin. Meron pa mga kapatid sa 1 Peter chapter 2 verse 2. Gaya ng mga pagkakoy, kayo ay malating sa nalisay ng datas ng spiritual upang lumabukan nyo sa pananampalataya hanggang makasanin nyo ang ganap na kaligtasan. Ibig sabihin, mga kapatid, ang salita ng Diyos ay tumutulong para tayo ay lumago sa ating kaligtasan. Mga kapatid, maraming mga Kristyano ngayon na nating tanggol sa kanilang pananampalataya. Bakit? Kapag ang kailanman hindi nila pinakain, simbolik ka rin ang salita ng ating Panginoon na nakapagsustansya kapag ating ito na inagay sa ating dito. Mga kapatid, yan po ang gawin sa salita ng Panginoon. Sa mga kabataan, ito ang kayong gawin. Minsan sinasabi natin, gusto kong kumain, pero hindi ko magawa. No? Gusto ko tumingin sa Panginoon, pero hindi ko magawa. Gusto kong magbago, pero hindi ko magawa. Ano magbago nito? Ito ang mga kapatid sa awit natin ng Panginoon. Ang salita ko ay ating ingat ng aking puso. Kung ba huwag ako magkakala laban sa iyo. Ito yung mga kapatid, ang salita ng Diyos ay tumutulong para ano ko, hindi tayo magkakala ng ating Panginoon. Parang ganyan, hindi mo nang gawin. Parang ganyan yan eh. Parang tatawid ka, nakalagay na no J walking. Kasi mga Pilipino sabi, ang bawal ang tulong si J. Diba namin, ang bawal tulong si J. Parang ganyan mga kapatid, parang isang batas siya, naiingatan ka, hindi ko mapakagap. Kasi pag tumawid ka sa no J walking, baka matagataan ka ng 10-meter track. No? Kasi nga bawal tumawid. Ang pala kung gano'n ng mga kapatid, kung ingatan natin sa salita ng Diyos ating puso mga kapatid, tayo po ay maingatan nito. Lalo, huwag magkasala. Okay? So, pagkatay pag-umuhay natin sa salita ng Panginoon. So, kaya natin mga kapatid. Kaya natin mga kapatid, kung ano po yung mga kasalanan. For
Diyos ay nasabi ng mga kapatid. Second Timothy. So, sabi ko mga kapatid sa Second Timothy. Tingin ka kung yung mga kapatid ng maniniwala ng bigay ko sa yung Timoteo. Ito pong sabi mga kapatid. Mula pa sa pagkabata ay lamok ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Mga kapatid, ang salita ng Diyos ay nagtuturo ng daan tungo sa kaligtasan. Maraming tao ngayon mga kapatid ang patuloy na naghahanap ng tunay na daan. Minsan bumabalik sila sa lumang daan. At naghahanap naman ng bagong daan. Pero mga kapatid, ang tunay na daan ay si Kristo. At para nangyari yan, dapat malaman natin ang salita ng ating Panginoon. Para tayo ituro doon sa daan, patungo po sa kaligtasan. So mga kapatid, sa gabi ito na po, ngayon, nakita natin ang salita ng Diyos ay napakahalaga sa bawat sa atin. Napakahalaga na dapat ito po ay maging bahagi ng buhay ng isang Kristiyan na mahalin po ang salita ng ating Panginoon. Mahirap maging Kristiyan mga kapatid ko kung wala sa atin ang salita ng banal na kasulatan. Pero sa isang manulito sila, babasahin ko tungkol sa ang mga ito ay my Bible and I. English, pero na po manawan ko ito. Hindi po ako marunong tumalahan. Pero babasahin ko na lang ang ating pagkakas. Kung sabi, we've traveled together, my Bible and I. Through all kinds of weather, with smile or with sigh, in sorrow or sunshine, in tempest or calm, thy friendship unchanging, my love and my son. So now who shall part us, my Bible and I? Shall condemn or condemn, for new life through Christ? Shall shadow or substance or of thorns or good bread, to plant and sound wisdom give food instead? Ah, no, my dear Bible, font of life, the word of the Spirit would error to life, and still through life's journey and till my last life, we'll travel together, my Lord and I. Nakungkot niya ng mga kapatid ng isang tao na nagkaroon ng maging depression sa kanyang buhay. At nakita yung mga kapatid, nagkaroon siya ng pag-asa, nung naging bahagi ng kanyang buhay ang salita ng ating Panginoon. Kaya niya nagawa itong point na ito, my Bible and I. Tanong ko mga kapatid sa gabi ito, nais ng Panginoon na ang salita ng Diyos ay maging companion niyo. Dahil ng Panginoon ang kanyang salita ay maging kasama ninyo sa inyong buhay. Ngayon, ang author ng mga kapatid ay mahal kayo. Ang tanong, mahal ba rin siya mga kapatid? Mahal po ba ang author ng mga kasulatan? Mahal po ba mga kapatid ang nagbigay ng salita na ito? Kung mahal po mga kapatid ko, maliway na mga ako. Sa pamamagitan ng inyong pag-ibig sa kanya, napamahalin niyo rin ang kanyang salita sa usahin. Bilang pagpapakita mga kapatid, na mahal nyo ang Panginoon. Ito isang paraan ng mga kapatid ko para ipakita natin na mahal natin ang ating Panginoon. Mga kapatid, sino sa gabi ito ang nais magkaroon ang pagkakaspan ang kaligayahan sa kanilang buhay sa mga ginalibig. Salamat po. Ilan po sa inyo ang naniniwala sa banal na kasulatan ay katotohanan na nanggaling sa ating tagapagligtas? Sino po mga kapatid? At sino po sa inyo mga kapatid na nagnanais na lalo pa makilala sa Kristo sa pamamagitan ng pagbabasa ng banal na kasulatan araw-araw?
Kung yun pa yung gagawin, pwede ko ba kayo makitang tumayo mga kapatid? Silang nakawako na mabasahin ang kasulatan para makilala ang dami nila. Si Cristo sa pagkakaoras na makilala natin si Cristo sa pagpamagitan ng kanya mga salita mga kapatid. Ako'y nakakasigurado at nakakasigurado ito ng kapatid nito ay yung pinangako ng buhay na walang hanggan para sa inyo at para sa akin. Ipapadalangin ko kayo at ako po madalangin mga kapatid. Kung tayo makakarinig sa gawin din mula sa kanya, kayo madalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Narito po inyong mga anak mga kapatid. Panginoon, itinatagbili po namin ang aming sarili sa inyo. Sapagkat tunay po ang sanlibutan ito ay napakadilim na nakakalat. At kinakailangan po namin isang liwanag na siyang dadala sa amin sa inyong katwiran. Panginoon, mahirap po minsan sapagkat napakaraming balakang sa sanlibutan ito. Maraming mga hadlang na pwede magpalayo sa amin sa inyo. Kaya Panginoon, hindi po namin sa sunod ng Espiritu na matuto po namin mahalin ang inyong salita. Matuto po namin kung basahin araw-araw. Matuto po namin salisigin mga kapatid, Panginoon, upang sa ganon ay makilala po namin kayo inubusan bilang aming personal na kapatid. Panginoon, tulungan kami ng lahat ng sulat sa inyong mga salita ay naging kapakinabangan sa aming buhay. Matuto kami ng mga bagay na may kinalaman po sa mga makalangit na bagay. Sa mga spiritual na mga katotohanan na nais po itong gawin sa amin. Tulungan kami, Panginoon, na huwag pong maantala sa pamagitan ko ng mga gawa ng kaaway. Sa halip sa pamagitan ng mga Espiritu, kami po'y nagmalakas na mamahalin po ang inyong mga salita. Panginoon, kung may mga kahinaan po kami sa pag-aaral ng mga kasulatan, hiniling po namin, Panginoon, na bigyan kami ng kakayahan. Simula ngayong gabi, kayo po sa mga anak, nakatayo sila, Panginoon, ng mga araw. Nababasahan nila ito araw-araw. Nawa sa kanilang pagbabasa ang pabalik ito, Panginoon, yung kaswiran na gagawin sa kanila. Umasa po kami ng kalakasan, kalakasan ng pananampalataya. Ilang po kami nilin sa pangalan ng